Karong kabuntagon, I would like to discuss to you the core principles of consecration. The core principles of consecration. Sa Romans chapter 12, verse 1. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy, pleasing to God. This is your spiritual act of worship. So, this morning I would like to discuss to you this one word, consecration, the word consecration. Everybody say consecration. Consecration. When we say consecration, I'm referring to ourselves. Sa atong kaugalingon, nga atong ihatag ang atong mga kinabuhi diha sa Ginoo. Consecration of oneself for the harvest of souls is actually voluntary. No, kanang mangabig tag kinabuhi, mga kalag, kanang atong mga anak dadto nato sa Ginoo, ang atong banag asawa dadto nato sa Ginoo, atong mga anak ug mga silingan dadto nato sa Ginoo. Actually, it is voluntary, and it is a word of consecration for all of us. And this is also intentional decision to set oneself apart from worldly pursuits and dedicate ourselves to the entire being of us, like our spirit, our soul, and our body, including our possessions. Apil ang atong mga kabutangan, no? To God, for the purpose of winning others to Christ. Siguro, naingunahan ako kang makmak because I have decided na from start to finish, makita ni makmak ang gugma sa Ginoo pinagi sa akong kinabuhi. Actually, na-experience ko na ako na sa una. Munang ako ko nang ginabuhat sa mga disciples na ako nga mo decide og pagkasal. So, mo decide ka ni mo kasal, ayaw sa mo pangita og trabaho. Kaya kung mangita mo og trabaho, dili gyud mo makasal. Kaya abilang ninyo mangita mo og trabaho 1 year na katigong dayon mo, dili gyud in taon. Pero pag mo decide mo pagpakasal, mao na actually ang prime will of God, ang kabubuton sa Ginoo. Kanang trabaho, secondary ra na. Amen? Amen. Ako, nakasal man ko nga, witness man ko sa mong kaugalingon for only 10 days. 10-day preparation. Napulo ka adlaw. Pero nga nung akong kasal, murang po pareha sa kasal ni Makmak. Sa ato pa, wala na sa trabaho. Na sa Ginoo. Amen? Pag ang Ginoo mo ingon nga pagpakasal mo, kabubuto na sa Ginoo. Pag siya maingon, ambot pasabot, siya ang tinubdan sa provision. Amen ba? Amen? Praise the Lord. So, consecration of oneself for the harvest of soul. Kini nata sa period for the next 3 months, natay buhaton. No? Ang first 12 days, mag-consecrate ta sa atong kaugalingon. No? Mag-decide ta nga para sa katuyuan sa Ginoo, mangabig ta og mga kinabuhi para sa Ginoo. Dili ta mangabig og kinabuhi para sa atong relihiyon. Maluoy in taon ta kay kung relihiyon lay isgutan, dili gyud ko makapahanghambog ani nga lugar kay una walay aircon, init. Pero isamihan na lang. O kung manghambog mo pang relihiyon dito mo sa
cathedral. Dito, wapo kayo, magnificent kayo ang structure dito. No? Pero kini siya ang atong ginabuhat pang relasyon sa Ginoo. Amen. Everybody say, relasyon. Consecration is described as a living sacrifice. Living sacrifice that serves as the essential preparation. Essential preparation for God to perform wonders or harvest in our life, in our family, and in our community. No? Living sacrifice, matod pa sa Romans chapter 12, verse 1. It is a living sacrifice that we offer our spirit, soul, and body. No? Offer your bodies as a living sacrifice. Sakripisyo yun siya. Going away from our comfort. At tinood na, kay kung ako pa lang yun, wala pa lang yun sa Ginoo, ay, dili na ko maghamuhako pa ng magsakripisyo pag yung ko tabang ni Makmak o ni Rosme. Kaya pili mong nagasto ma? 10,000 ra daw? Ampo kay daghan. Praise the Lord. Pero I love to do it because this is discipleship. So mausap na itong buhaton sa atong mga kagupa. Discipleship. Gagawin natin ang lahat dahil mahal natin sila. Amen ba? Amen? Munang ikaw, ayun ako pag-ahit yun. Kay bawa nagyug ka nga sa intention sa imong discipler nga umulan man at bumagyo, gumuho man ang mundo, ikaw pa rin ang nasa puso niya. Bakit? Dahil mahal ka niya. Bakit mahal ka niya? Dahil siya ay mahal ng Panginoon. Nahimutan ingon ani tungod kay ang Ginoo mao ang unang nahigugma nato. Imagine ka nang agtuon niyo ka niya, palitan niyo ka niya pan. Uy, ikaw lang, palitan ka ng pan, kinsam ka. Dining nag-motivate nato sa atong sulod ang Ginoo. Nahimo kang kinsa tungod sa Ginoo. Bisan gugwa-gu kinada, pero nahimo kang kinsa tungod kay ang Ginoo nagsugo man nato. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. So, core principles of consecration for the harvest. Mo na itong buhaton. No? Sa ako lang gikaingon, mang-harvest ta og mga kalag. Di ba ingon si Jesus Christ? From this time on, I'll make you fishers of men. Kisay gisultihan, ha? Jesus. Kinsay ang gisultihan? Si Peter. Si Peter is a fisherman, and when he saw that there were great catch of fish, and Peter cried, Lord, I'm not worthy of you. But Jesus said, ikari yun si Jesus, lahit maginayang tubag kanunay. Oh, pagkatong bitaw si Nicodemus o siya, nag-istorya, lahit magyapon niyang tubag. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So mo po ng Peter, Lord, I'm not worthy. I'm a mess. Pero, sige lang, ingon ni Jesus, from this time on, I'll make you fishers of men. Muna kita, mga mangingisda tao. Number one na principle of consecration is total surrender. Total surrender. Everybody say, total surrender. Total surrender. Total surrender is not merely avoiding sin. Wala lang ka naglikay sa pagpakasala, but this is also a complete surrender of our will, our plans, our time, and our energy.
dito sa Ginoo. Mao na ang consecration, no? Total surrender of our will. Kay kung mugamit paganita sa atong kabubuton, dili makasulod ang Ginoo. But if you say, Lord, ikaw na ang magbuot, mo na akong giingon ni Makmak. Mak, kaybaw ko nga kung ikaw, bisan pag-usawa ni mo, magbinuntagay mo, niluto anang puto, dili gyapon kasapal ng di may mong successful ang inyong kasal. Ang imong buhaton karon mag-worship lead mong duha. Kay dili ka kakwarta ana. Kay kung mag-worship lead mong duha, malipay ang Ginoo. Pag malipay ang Ginoo, siya na'y bahala sa inyong kasal. Hallelujah. Palakpakan natin ang Ginoo. Ang tawag ana total surrender. No? Consecration involves total surrender. And it is a principle. Prinsipyo na. Kung dili ganin ka kamaon ni nga prinsipyo, kining total surrender, bisa pag-unsaon mong atiman ang imong pamilya, dili gyapon na magmalampuson imong pamilya. Bisa pag-unsaon imong study sa imong eskwela, dili gyapon mo lampos ka, dili real success ang imong mabatunan. Ang mahitabo no, nakahuman to kag eskwela, pero nakapabuntis ka. That's not a real success. Wala tod ka makahuman og eskwela, pero na-drug addict noon ka. So, total surrender. Sa Ginoo, consecration means total surrender. Ikaduha, consecration for the harvest, no? Ang atong kwantaron focus ka ng harvest. After 3 months, naabatay na dala ng mga kinabuhi diha sa tiilan sa Ginoo. O busy lang kayo sa kuan kanang atong mga kaugalingon ng mga kapritso, wala tay pang Ginoo. Ikaduha nga prinsipyo sa consecration is a lifestyle, not a single event. So when we consecrate ourselves, this is not a single event, but it is a lifestyle. When we say lifestyle, it is a daily affair with God. Hello? Naba mo diha? And it is an ongoing commitment na ay mga disciples na good for 1 month lang, dasig kayo. 1 month. After 1 month, wala na. And that is not a lifestyle. Lifestyle is daily and it is ongoing. Kung in love ka karon sa Ginoo, ugma in love yapon ka. Amen? Amen? Praise God. Kay ako, I started serving God when I was 18 years old. Wow. Grabe, gwapo kayo di, Pastor? Oh, gwapo ko sa una. Samot na ron. Oh, imagine, estudyante pa ko, nag-serve na ko sa Ginoo. Unya, I'm telling you, I'm getting perfect in that. I'm getting perfect. Kaya nga no, sa una, wala ko simba-simba. But the moment I decided, I received the Lord Jesus Christ in my life, for the last 37 years. Okay na, ibuhan na di ka, Pastor? Ayok saba. Bihira lang ko nga nag-miss og Sunday. Dili pareha sa imong tapat na kada Sunday absent. God is making us perfect when we serve God. Perfect, matured ka ba? Oh, ako, dili mo kato na murag Santos ko no, tanaw, di ba? Kung pan, tawagon ko ninyo nga, Santos June. Saint June. Pero behind my past, wa mo kay bao nga
tigsulod ko og kanang mga bar-bar diha. Unya kanang nagbubuhubo. Ikaw wala ka kasulayan ng nagbubuhubo ba? Di ba? Oh, from executive to casual to two-piece to no-piece. Naagian ako na. Nakakita ako ana. O nakita na ako. O lagi, dili mo kato nga sa akong naagian, no? O, ingunahan ako sa una. Pero karon lifestyle na ako. Lifestyle. For the last 37 years, wala na ko kasulod og bar. Wa mo kay bawo nga ako ang unang usher sa last 3 sa among barangay. Praise God, when I serve the Lord for 37 years, wala na ko kasulay og pangasir o hay alay. Ganon ako binago ng Panginoon. Lifestyle na. And that is the core principle of consecration. Mao na atong buhaton sa mga atong siran sa gospel. Kay kanang atong gisiran sa gospel, grabe na kasugarol, grabe na kababaidor. Oh, grabe na mga uyab ba? Kanang kusog mo katawa, mao na siya. Hallelujah. Grabe na ka dautan at tubangan sa Ginoo. Nga kung paadto na, kung mamatay na siya karon, sigurado adto ng impyerno. Mao nang atong i-snatch mga igsoon. Bago ta mag-share sa gospel, kita muna, we will consecrate ourselves. We will establish a lifestyle in our life. Amen? Ikatulo, purification of the vessel. Kita, ingon ng Bible nga, we are an earthen vessel. Mga vessel kita, murag kunwari mga plato kita ba? Mga plato. Kita mo mga plato? Okay, tanawa, si 2 Timothy chapter 2 verse 21. Ini nagisgot man yung mga vessel. Paminawan ninyo. If you stay away from sin, you will be like one of these dishes made of purest gold, the very best in the house, so that Christ Himself can use you for His highest purpose. Akong i-decipher ang line by line. Yan, no? Ano daw, sa 1 Timothy, this is Paul writing to Timothy. He said, stay away from sin. Okay. Kinsa may kaaway diri sa sala. Kung amigo pagani ka sa sala, dili na consecration. Pag you stay away from sin, that means your life is consecrated. Alam kasi ganahan o kadang din mo dili mo mahadlo ka sa sala. Nindot imong kinabuhi. Kanunay ka ga long sleeve ana. Dajo. You will be like one of these dishes. What are dishes? Ining plato, baso, mug. Di ba nagamit mo mug pag inom ninyo sa mga ininit ya? O mga dishes na. Hugasanan na. Tanawa ra guro? Kung magpalayo kuno kita sa sala, mahimo kang usa sa mga plato, mga hugas, mga gamitonon sa pagkaon, like the purest gold. Purest gold. Ganahan ba ka mahimong gold? By the way, announcement lang, wala pa ko ka kahikap o ka ng gold. Pwede pahikapon ko ninyo gold. Ikaw, pastor, sa kadato, ni mo wala kay gold. Na katong sing-sing sa akong asawa, nawala man po. Nya, naalang to'y karat, so di ito pure gold.
Oh, ikaw nga, kung sa'yo gold nga, kung saan nang sing-sing mong yatag ni Rosemary, gold ba? Kasi piki po. Eh, piki, pastor, pero ang akong gugma, pure gold. Grabe ha. O na importante, magunsa man ang pure gold ko niya. Nagbulag na demo, sige mong away. No. So, pure gold. So, ang atong kinabuhi, may mong pure gold. No, pure gold. Ayaw na kabalaka. Bisag unsa ka dautan nimo, bisag unsa ka kanang bitang pagtan-aw bitaw na si mong kaugalingon nga murag wala na kay paglaom. Dautan kay ka pagtan-aw sa imong kaugalingon, ayaw ka balaka. Kay nga naman magpadayon lang ka pag-sanctify, pag-purify sa imong kinabuhi, mag-consecrate ka sa imong kinabuhi. You will notice after a year, yung samot kag kagwapo. Oh, tinaw na. Kani bitang mangalagad ka sa Ginoo, makagwapo din na. Tinaw na, Rose. Ako bitaw, nangalagad ko sa Ginoo, batang pa ko. I am not the most handsome in the group. Pero nga nung mag-ilog sila na ako. Bugiro ko din ka, pastor, no? Dili ni pagpanghambog. Kaya nga no, pag mangalagad ka sa Ginoo, lifestyle mo ang consecration, mugwapo ka, ilugan ka sa mga babae diya sa simbahan, mo na'y nanghitabo na ako. Karon wala na nag-ilog na ako. Kita. Hallelujah. Best in the house ka. Dapat kay ikaw nga vessel. Best in the house ka. Ako bitaw na amang ko'y mag-inom ko kape na ako'y best mug. Ikaw ba na ba kay best mug? Pastor, saan ang mug? Kaya ba? Mug ba? Mug? Kaya tasa ba? Oh. Yung maglagot ko ba sa gamito ng akong mug o lain? Kaya nga no, best mug na ko na. Best mug. Kaya akong kapihanan na siya. Kamu ba naabang mo'y kaugalingon yung plato sa balay? Si ma'am. Ma'am, kaya sa among, kato akong asawa, dili to pwede nga maggamit kag laing plato. Mao ni mong plato ha. Ako ning plato. Mao ra gini mong plato. Munang iyan ang itago ang among plato kay basig magamit og laing. Na inana ba kuno ba sa inyong balay? Dili. Bisag kinsa lang ang makagamit. Lahi itong akong asawa. Kay kini purest gold. No? Special din na vessel. Kita, gihimo tang special na vessel. Best in the house ka sa Ginoo. So that Christ Himself can use you to the highest purpose. God can use you to the highest purpose if you are made up, if you are a vessel made up of purest gold. Amen? Hallelujah. Gusto ba kamay mong pure gold? Consecrate yourself. That's a principle. Now, purify yourself as a vessel. Offer your bodies a living sacrifice, holy and acceptable before God, because this is your reasonable service. Wow. Consecration involves cleansing oneself from worldly defilement. Muna consecration, imuhang limpyuhan ang imong kaugalingon gikan sa kahugawan ning kalibutanan. Ito kining kalibutana mahugaw gayon. Kasi pagpaningkamot nimo saon nga mahimo kang nindot nga bana, loyal nga bana, or loyal nga asawa, or nindot nga anak, pag wala si Lord sa imong kinabuhi, grabe yun imong kinabuhi. Musipyat yun ka. That's why we need the Lord. To consecrate ourselves, we need the Lord. Kung gusto mo nindot imong pamilya, nindot imong bana, imong asawa, nindot imong mga anak, let them consecrate to the Lord.
Mao na itong buhaton sa atong kaugalingon para mahimutang panalangin ngadto sa uban. Kay kung dili ta mag-consecrate sa atong kaugalingon, unya musulay din tag tasmag share sa gospel. Moingon ra ng tao nga dungog, ha? Siya na lang, ako na lang. No? In other words, yung iran kaniya, kay ngano imong kinabuhi nagkamuritsing. Kay wala ka muliwat ni Jesus. Dapat muliwat gyud ka ni Jesus una bago ka maging blessing sa iba. Before you can connect to others, you have to concentrate yourself first. Number four, core principle of consecration is dying to self. Everybody say, dying to self. Dying to self is, we should die. So, John chapter 15, verse 8 and 16. Chapter 15, verse 8 and verse 16. This is to my Father's glory, that you bear much fruits, showing yourself to be my disciple. You did not choose me, but I chose you, and I appointed you to go and bear fruit that will last. So, kanang bear fruit, pag mamunga ka, mag-glorify ang God the Father. God is glorified if you bear much fruit. And this is a proof, no? When you bear fruit, God is glorified, and this is a proof that you are a disciple of Jesus Christ. That means if you are not bearing fruit, you are only a believer of Jesus Christ, and then you are not bearing fruit, that means you are only a believer and not a disciple. Because a disciple must bear fruit. This is a show that you are my disciple if you bear fruit. Ingon ang Ginoo, wala ka magpili nako. Ingon si Jesus ay mo, ha? Wala ka magpili nako, but I chose you. Gipili ta ka. Mo nang matingala gani po kasi imong kaugalingon, no? Hello. Nganong matingala ka sa imong kaugalingon nga ganing simba ka, nga ikaw may pinakatao nga tapulan kay mo simba. Grabe po ni mo, pastor, sakit po ka manulti. Ikaw, di mo, di apod na. Ikaw na ba yung pinaka-rebuilding na tao nga basta simba-simba na isgutan? Murag mo lagting dahil mo ang galunggan. Pero nga nung naa ka? Because, ingon ang Bible, I chose you. Tinood din na, no? Ako dito, gipili ko sa Ginoo. Kay akong tao, sa ako nang gikaingon nyo, ganahan mo ko anong sulod-sulod anang mga bar. Dili parehani mo ba nga, Diyos mo, yung ka ba? Ako, ganahan ko, anak. Pero, ingon ang Lord na, ayaw, anak. Dili na mo'y life ni mo. Ang life ni mo, dapat mamunga ka. Hello? Dapat mamunga ka. O ka ng imong bunga, pag mamunga ka, mulas na. Ang kalag na atong madala diya sa gingharian sa Ginoo, mao na yung lasting. There is a lasting performance. Busy ka sa imong trabaho. Pagkamatay nimo, ang imong pagka-manager, patay po uban nimo. Dako kag sweldo, pero pagkamatay nimo, ang imong dakong sweldo, mamatay po uban nimo. Dili man nga, alam kinsa man ni kon, dako diyan ning sweldo sa 150,000 ang bulan ini. Dili man nga isgutana. Pero ang fruit that will last forever, kanang kalag, kanang imong anak nadala nimo sa Ginoo. Kanang imong bana nga nadala nimo sa Ginoo. Kanang imong best friend nga nadala nimo sa Ginoo.
Pag atos langit nimo, naa ang imong best friend. Ang tawag na fruit that will last forever. Dili ang imong sweldo, dili ang imong posisyon, dili ang imong kinaagman. Hello, nakasabot ba ta? So kita mga igsoon, dapat mamatay una ta para mamatay ta, dying to self para mamunga ta. That is a principle. Kaya kung buhi gyapon na imuhang kamot, kawatan lang gyapon na. Kung ang imuhang mata, buhi gyapon na, kusog lang gyapon ka, mutanaw pornography. Kung ang imong baba, buhi lang gyapon na, grabe gyapon ka, ka-member sa Marites. Member pag ka sa Maricor. Maricon. Saan ang Marites? Ano ang latest? Ang Maricon, confirm. Tinuod dito. So, dapat patyo nato ng atong kaugalingon. Di ba, yung offer. Ingon sa Romans 12 verse 1, offer your bodies as a living sacrifice. Offer your bodies as a living sacrifice. Nakusahan ka ng atong pagkatabian, atong pagkamarites, ang atong pagkatapulan sa Ginoo, ato nang i-offer. Amen? Dapat patyo na nato. That is a principle, core principle of consecration. Una ka gamiton. The reason why nga wala tay gamitan, wala tay attraction. Why? Because if your life is consecrated, daghang ma-attract sa imong kaugalingon. Tanawar ko ng Juan. Unsay timailhan nganong daghan og langaw? Kay baho. Ang langaw na-attract sa baho. Di ba? Na-attract sa baho. Kaya bitaw mo, saan? Baho mong kairon niya. Tagang langaw, naaday ilaga na matay. Mao na. Dubukon dayon. Ang atong kinabuhi, dili, baho takaayo sa mga kalag, sa mga atong siran, kung wala ta mamatay. Wala ta makonsecrate. No? Dapat dunay consecration. Amen ba, mga igsoon? Amen. Hallelujah. To bear fruit in the harvest, one must die to personal selfish ambition, prioritize God's kingdom agenda over personal desires. Ayan mo kabalaka sa inyohang mga concern. Di ba, diin na naman tayo si Ginoo nga, diin na natin siya nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Usahay kita, walay pagsalig sa Ginoo, unahon nato ang atong prinsipyo. Dili ang prinsipyo sa Ginoo. Dili ang prinsipyo. Magkabalaka dahil ta, naabang ka tayo ibayad sa supplier ini. Wala ka kay balo nga ang Ginoo naghikap na og taong daan. Hallelujah. Tinuod. Ako, usa sa mga gihikap sa Ginoo. Pero muingon lang ko nga, lakaw sa pagtuo. Lakaw sa pagtuo. Kay, mo na'y lifestyle sa usa ka Kristiyano. Di ba, naingon sa Romans, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Mo na pagtuo. Mo nang lakaw kita. Siya na naglakaw sa pagtuo. Siya ang nagtuo kang Jesus, maglakaw sa pagtuo. Amen? Praise the Lord. Okay. I'll make it fast, no? Mga practical steps in consecration. Number 1, intimate prayer and fasting. Intimate prayer and fasting. So, spending dedicated time with God allows for the realigning of one's life to His purpose. So,
usa sa mga maka-align nato, mga practical niyo na mga lakang na mahimong makonsecrate itong kinabuhi. Prayer. Kanunay ka makigharong sa Holy Spirit. Pag kanunay ka makigharong sa Holy Spirit, mahimong masuod ka sa Holy Spirit. This is not a matter of religion. Religion can make you social. Will boast you socially. But relationship with God can make you intimate with God. So kanunay ka makigkuan. No amount of religion can debate your relationship with God. Number 2, renewing your mind. When you say renewing your mind, read your Bible. No? Replacing your worldly perspective with the Word of God to align with His will. Kanang mga nga itong utok, daghan kayo ng mga nasulod ng mga worldly things. So, kinsay bag-o niya na, maka-renew na ang Word of God na. That's why, ako, kanunay ko, every 4 o'clock, nagbasa ko Bible na. Basa ko Bible. Bisag wala mo mangutanan ako, naanap ko sa New Testament. The Old Testament is done. Nabasa na nako tanan. So, kaning New Testament, mumbu naman lang kaya ng mga libro, dali na rin naron. Pag mahuman ako basa kanang libro, mag-celebrate ko, librihon tamo na ako humba. Balakpak po, balakpak. Pag magluto ko humba, ambot pasabot na human ako basa sa ikapitong na round sa Bible. Wah, grabe. Kapito nila ka pastor nakabasa? Yes. Pero kaming pa lang, kaya wala pa mamahuman. Ikatulo, surrendering resources. Kita, gipanalanginan ta, gibless ta, nakabalay ta, naka-auto ta, naka-car ta, naka-eskwela ta, hinutang, nakalampos ta, natay posisyon, dakot ang sweldo, kanang tanan, i-grant na sa Ginoo. Ipagamit na sa Ginoo. Kinibitaw nga atok, kanang siling, di ba? Nindot na kang siling, no? Everybody say amen. Amen. Kasi kung lang mo makakitaan na ba? Di ba? Wala pa ni masilingi, ingon kong asawa nga, love, ato ni silingan. Yung, wak man tay kwarta, mag-ampo ta. Wala ko kay balo di ay, na it takes her life para masilingan eh. Ano, ang pasabot yung pastor? Pagkamatay niya, qualified ko mo dawat sa iyahang survivorship sa GSIS. O, nakadawat kong amount. Ingon day ko sa akong anak ni si Milka. Milka, saan na natin yung kwarta? Ingon day si Milka nga, atong tumanon ang desire sa ni mama. Kung sa ito yung desire niya, na silingan daw ni. Ipasiling na ito ni. Amo ito nga mong ipasilingan ni. O nindot na. Bisag namatay na ang akong asawa, she is still working in us. Hallelujah. Murma mo go malipay. Nalay ko ng Diyos. Glory to God. Amen? Amen. Ingon ana ang gospel. Grabe to akong asawa eh. O, makagapos to nimo, murag matunaw ka. Amen ba, Stephanie? O, murag matunaw ka sa iyang na pangalagad pa, ayaw undang. Murag, wala siya gisulti, pero pag mugapos siya nimo, murag mahawa ka sa iyang pagka-inlove sa Ginoo. Hallelujah. Nalaygo ng Diyos. Ingunana kita. So we need to spend time consecrating ourselves. Mag-consecrate sa atong kagalingon para
Kung anong data ka na, walay langaw nga, pag-init ang kaldero, walay langaw nga mo dapo. Amen? Pag-init ka sa Ginoo, si Satanas dili ka duol nimo. Wow, pag-init ka. Pero bugnaw gani ka, tumpahan gid ka ni Satanas ang langaw. Daghan kaayo mga demonyo mo tumpa nimo. Pero mag-init kay ka sa Ginoo, walay makatumpa nga demonyo nimo. Kay init kay ka, mapasok sila. Nanindog kang tanan. Hallelujah. Dahil ko ng Diyos. So, core principles of consecration. Total surrender. Lifestyle. Purification. And dying to self. Dalay ko ng Diyos. Let's sing that song. Samtang may kinabuhi, may gininhawa. Kita, samtang naapatay gininhawa, decide to serve the Lord. Kaya wabot ang panahon, wala natin gininhawa, lamayan na lang ta. Wala natin, hindi natin kasultigan yung praise the Lord. Hindi natin kabukas sa itong bakba. So, samtang may gininhawa ka pa, ang agari ang Ginoo, kay siya ang Diyos na naghimo sa atong kinabuhi. He deserves to be worshipped.